Hello, magandang gabi. Magpasa nga kayo sa akin ng video ng paranormal na i-re ako. Hindi ito yung channel ko eh. Pero sige no, by January, babalik na talaga tayo do sa main ano. Hindi kasi ito, hindi ko lang talaga matiis itong nangyayari na to. So, pumunta ako do sa channel ni sa page ni Food Genius no. So may nilik na naman siya doon na conversation. I don't know, nakalagay dito rat eh. Parang ito yung time na papasok siya do sa subdivision. Parang ang sinasabi dito si Di Umano si FLM Di Umano ang nagdidikta na papasukin yung lalaki sa loob. Ito yung siguro si Joshua. Sabi ganun. Ito yung address 82 MR Luna Bayanihan Subdivision BF Homes Parañaque. Magtanong ka sa guard. Tapos pagpasok mo, sabihin mo sa guard na tauhan kita. Sa office ko, Nax. Office daw. Pinapapunta ka mo kita. Okay po. Boss, lapit na ako. Boss, ayaw ako papasukin. Dito na ako sa... Dito ako boss sa labas. Dito na ako sa boss sa labas ng gate mo. Okay. So, yun yung conversation na binigay nung ano. Tapos ito, no... Hindi, ano bang uunahin kong video? Ito. Unahin muna natin ito. Mas mahaba yata ito eh. Kumanta na raw yung ano, in-interview ko, 50K daw to 2K. Hindi ko nga sana papasukan dito. O na, hindi ko nga sana papapasukin yun eh. O, naawa lang ako at mukhang hangos na hangos at pawis na pawis. Pinakain ko pa nga dito yun eh. Naawa siya, pinapasok niya. Come on, man. Ginagawa naman tayong tanga ni Sir Norman Mangusin. Birthday daw niya, binigyan ko pa na alak. Ang ate niya dito kasi yung mga anak daw niya may sakit. May sakit na yung mga anak niya. Naku. 50K to 2K. Puta, na ba't ako mag-offer ng 50K dyan? Onggoy ang puta. Alam mo, ang pinag-uusapan nga namin eh. Itong Joshua na to may record ito, di ba? Hindi naman sa lingid sa inyo dahil na-post na yung mga details ng mga record niya dati. So, capable itong Joshua na to na gumawa ng masama. Huwag mo hintayin, Sir Norman, na ano, sa dinami-dami mo ng taong pinaglalaroan, ingat ka na lang. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay papabor sa'yo ang lahat. Diba? Instead na si Food Genius yung fofokusan mo, baka hindi mo alam yung mga ibang, yan, katulad ni Joshua. Siyempre, yung buhay niyan medyo hindi na maganda eh. Wala nang direksyon ng buhay niyan eh. Yung parang, yung 50K na sinabi mo, yun ang inaasahan niya na magpapabago ng buhay niya. Tapos ginanyan mo pa, makakasuhan pa yung tao. Siyempre, baka magdidilim ang paningin nun. Di na mas tinatakot kita ha, pero mga inaano mo na kasi mga taong may conflict na sa law eh. Kumbaga, yung mga, kung totoo man yung kwento ni Joshua ha, yung mga in-involve mo dyan, yung mga pinaglaruan mo, ano eh, hindi na takot lumabag sa batas eh. Nako. Delikado yung laro ni Sir Norman Mangusin na yan. Tsaka, hindi, panoorin muna natin tong video niya kay Food Genius. Ito yung reason eh. Sabi niya, may utang ka pa 40K, kailan mo daw babayaran? May recording ba? Dapat ni-record yan. Nagsabing nang babayaran ko siya ng 50K. Oo. Maswerte na siya. May i-record niya pa ba yun? Ikaw naman. Kung magkaharap kayo, nakita mong nagre-record yan, baka ipabura mo yung record na yun. Siyempre, hindi re-record yun. Alam ng tao na illegal yung gagawin nyo eh. At makikita mo siya na magre-record eh.
Ikaw naman. Uwi pa siya ng buhay. Maswerte na siya at nakauwi pa siya ng buhay. Oh, dami nga nagtawagan sa akin yun eh. Bakit bakit Di ako sasabihin mong maswerteng uuwi siya ng buhay? Nung time na yon, alam mong totoo yung sinasabi niya. Kasi ang istorya nun, di ba, lumapit sa'yo yan. So, para sa iyo, totoo yung kinikwento niya that time. Bakit mo sasabihin na swerte siyang nakalabas siya ng buhay? Nung that time ba, pinagdududahan mo na ba siya nung time na yon? Obviously, hindi. Kasi hinahayaan mong sumalang siya doon sa live mo eh. Di ba? Hindi, wait lang ha, kung sasakyan ko yung istorya ni Sir Norman Mangusin, kung granting lumapit sa kanya kasi may alam kay makagago, etc. Common sense na lang na bago mo siya isalang, maghanap ka ng proof doon sa sinasabi niya. Kasi di ba parang ang istorya nito, hindi ko naman yan eh. Pumunta lang dito yan kasi may sasabihin daw tungkol kay makagago. Okay. Diba? Hindi ka ba man lang kinilabutan na baka mamaya na naman ni Food Genius to? Pakulot na naman ni Food Genius to? Yung yung ghetto something, ano ba name nun? Yung nagsasabing kilala niya daw si Food Genius, hindi mo nga pinansin yun eh. Diba? Yan pang kung sino lang na pumunta sa'yo na hindi mo kilala ka mo. Doon pa nga lang maling-mali na logic eh. Kung sino pa yung influencer na yung nagkakalat, di ba, may nagsasabi, kilala ko si Food Genius. Nakasama namin sa Dubai yan si Food Genius. Yun nga, hindi mo kinagat yun eh. Yan pang tsaka, paano ka, wait lang ha, itong tatanungin ko. Paano ka makukontak nung Joshua na yon kung hindi naman nakalathala yung number mo eh. Kung saan-saan eh. 'Di ba? Maliban na lang kung naka-follow ka kasi nung na-expose yung number mo eh do sa Viber, 'di ba? Pero I don't think na hahanapin ka niyan. 'Di ba? Alam ang reputasyon mo online, parang ganito alam ko na base sa online na nababasa ko, alam ko na maraming katibayan, ay, napanood ko si makagago. Si Norman Mangusin eh. Di umano, ito daw ay sinungaling na tao. Common sense na lang eh. Lalapit pa ba sa'yo yung tao? Alam na sinungaling ka din? Para sa'yo Tapos may dito may conversation. Paano nalaman itong number mo? Paano nagkaroon ng convo na pupunta siya sa'yo kung yan ay biglang lumapit lang sa'yo dyan? Kaya dito nakikita ko may credibility yung sinabi ni Joshua na nilapitan mo siya eh. Well, judgment ko yung bilang audience ha. Kasi may ganito eh. Kasi kung yan ay paano nalaman yung number mo? 'Di ba? Tapos biglang sasabihin mo dito, buti nakalabas siya ng buhay. Di sana in the first place, hindi mo na pinapasok yan. Hindi ka nag-iisip na baka mamaya patibong na naman ni Food Genius yan. Na biglang pumunta sa'yo dyan. Sige. Oo. Maswerte na siya at nakauwi pa siya ng buhay. Maswerte na siya at nakauwi pa siya ng buhay. Oh, dami nga nagtawagan sa akin yun eh. Sabi, di ako nagbayad, yun nga problema eh. Bakit ako magbabayad? Gonggong ba siya? Dalawang guardia dito, may record. Nagpakilala siya si OG, ano pakilala niya? OG Secret. Nagpakilala siya OG Secret. Inabangan ni Ian. Sabi ko, tagal naman. Hindi ko pinapasok yan. Ganun kadali na nagtiwala ka? Na nagpakilala? Napaka-stupid nun, sir. Paano kung yan ay,
may daladalang explosives. Papasok sa'yo. Tapos, pagpasok niya sa inyo, dun tinanggal yung pin lahat. Sobrang ano nun, sobrang obob nun talaga. O granting na naipasok o anong information meron ka? Mababack-upan mo pa yan? Common sense na lang yun ang tatanungin mo eh. I-risk mo ba? Dahil lang ba sa galit mo kay MG, biglang may magsasalita sa channel mo ng hindi mo man lang sinala yung information? Hindi mo ba naiisip na maaari kang mayari doon? Na magsasalita dito sa channel ko ng kung ano-ano, na wala namang patunay kahit isa? Ang daming butas nito, men. Ngayon, sige, binigay ko yung number ko. Tumawag. Boss, andito na po ako sa labas ng bahay. Talaga binigay mo yung binigay mo talaga yung number mo, no? Nang walang kagatol-gatol. Dahil takam kang, desperado kang makagante. Kaya unrealistic yung Ikaw na takot sa security mo, ura-urada mo ibibigay yung number mo sa isang taong hindi mo kilala. Doon nagkakaroon ng problema yung istorya. Ganyan na raw. 2 guardhouse pinagpakilala niya siya sa OJ Secret. Buti may record sa gwardiya. At saka kompleto kami ng picture niya. Pinipicture ni Ian habang nandito sa loob lahat ng galaw Di ba? Grabe ito. Ba't babayaran? Pumunta rito, humingi ng tulong, babayaran mo. Ano ka? Ungas, wala naman sinabing bayaran Sabi niya, nakiusap lang siya, gagamitin yung platform, bla bla bla, may bubunya. O sige, bahala ka. So, pumayag ka no ng walang proof? Sa dami mo nang ang problema regarding kay MG, papayag ka na magdadaldal dyan sa platform mo na walang proof? Ano ba? Bahala ka, magsalita ka. Grabe! Habang yung kalaban mo, panay hingi ng patunay sa mga sinasabi para masigurado na totoo yung sasabihin, ikaw naman, hanggat masisiraan yung kalaban mo, tanggap ka lang ng tanggap. Abay, may mali talaga doon. Liable ka doon, men. Pinakain ko. Dahil mukhang hangos na hangos. Wala daw siyang gasolina. Layo pa pinanggalingan niya. Galing pa raw siya Tondo. Sabi ko, magkano gasolina? Mga 1,000 po. 1,000 galing Tondo? Yung kotse? Binigyan ko 2,000 pa rin. Boss, birthday ko po bukas May sakit yung anak ko. May sakit yung asawa ko Yung isa, ganito. Ganun ba? Anong gusto mo? Baka pwede makahingin ng isang alak mo, boss. Binigyan ko. Sabi ko tama na yun. Nakapasok ka sa bahay ko nang wala kang disgrasya, maswerte ka na. Pinangako mo 50K, binigyan mo ng 2K sa entrance. Ha? Ano 50K? Ba't naman ako magsasayang ng 50K sa mga taong, sa mga ganyan? Hindi naman ako katulad ng iba dyan. Sa mga ganyan? Nagsayang ka nga ng oras na ipakita sa platform mo yan Ang liwanag ng interview Siya volunteer, siya nagsasalita, siya naghahamon. Kahit na sir ikaw yung nagtatanong kasi, leading kasi yung mga tanong mo. O ano nangyari? Yung bodyguard, Anong ginawa sa'yo ng bodyguard? Come on. Di ba? Hindi nilalamon niya yung salita niya. Ganun lang yun. Buti nga, sabi ko nga, makatao pa ako. Nakita ko siya gutom na gutom, pinakain ko, pinapasok ko sa tahanan ko. Tinanong ko siya, anong kailangan mo? Gusto lang daw niya magsalita. Okay. Nung pagkatapos niya magsalita, bumanat na ng boss, malayo pinanggalingan ko, wala akong paggasolina. Sige, bibigyan kita. Di ba? Yung siya'y makauwi sa kanila ng buhay, tinanggap ko siya at pinakain, binigyan ko pa ng paberde, mapasalamat na. Ano ibig mo sabihin na siya'y makauwi ng buhay? So may gagawin ka talaga? Ganun ba ibig mo sabihin? What do you mean nakauwi ng buhay? Ba't buhay na agad ang pinag-uusapan natin?
May gagawin, come on. May gagawin ka ba dun sa taong yon? Hindi ko nakukuha yung logic. Kaya nakukuha nyo ba yung logic na kailangan niya sabihin na buti nakauwi ng buhay? Siya ron. Gusto na nga siyang kanain ng mga bata ko at walang tiwala sa kanya. Sabi ko, hindi, yan yung mukhang wala namang gagawin pangit eh. Balik ko yung logic. Ba't yung kakanain niya, di lalo kayo na lalo kayong nalintikan sa gagawin nyo. Ito minsan, sa kagustuhan, alam mo yon, yung sa kagustuhan na makapuntos, sometimes hindi na nag-iisip ng ano bang mangyayari after nito? Ano bang mangyayari? Hindi ba kakanta rin itong kinuha ko na to? Tapos pagka kumanta yung kinuha mo, kung ano-ano na yung idadahilan. Sir Norman Mangusin, hindi naman kami tanga. 'Di ba? Hindi naman kami tanga. Na ganyan. Actually, nung kilala mo si Kenneth doon, 'di ba? Niloko ka na ni Kenneth regarding dun sa GC na nag-leak. 'Di ba? Niloko ka na ni Kenneth doon. Hindi ka pa natuto doon eh. Kaya I don't believe na may magpapakilala na naman sa'yo tapos tatanggapin mo uli. 'Di ba? Grabing ob-ob mo na nun kung magtitiwala ka uli sa hindi mo kilala na tao. 'Di ba? Ngayon, mamili ka kung paninindigan mo yan, grabing bobo mong tao. Kasi naloko ka na nung Kenneth before eh. Hindi ka pa natuto. Kung totoo yung kinikwento mo na biglang pumunta na lang sa inyo dyan na kamo ay Now, kung aaminin mo naman na totoo na ikaw ang nag-recruit dyan, grabing tuso mo naman nun. Yung level ng pagkatuso mo, umaabot na sa 9,999 points. Yung sasabihin mo na yung kay Kenneth nga after binulgar ni Kenneth yung GC, di ba? Yung pinangako mo na babayaran, hindi mo na binayaran din eh. Sa totoo lang, ikaw kasi napapahiya dyan. Wala naman dapat problema sa amin dapat. Pero alam mo yung nakakagalit kasi, yung ginagawa mo kaming ob-ob. Ginagawa mo kaming bobo. Diba? Na, alam mo yon, ang tingin mo sa mga nanonood sa'yo ay isang barangay ng tanga. Kung nagwo-work pa yan dati sa mga dati mong followers nun, kasi yung mga followers mo, kahit anong ipalamon mo doon, nilalamon nun eh. Kahit na walang proof, matatalino na rin kasi ang mga tao ngayon. Kaya meron pa rin, may mga natira-tira pa rin na naniniwala sa'yo, no? Meron pa naman na natitira. Kaya lang, yung mga tao kasi ngayon, natututo na eh. Diba? Part na ng development nating mga tao yung magkaroon ng evolution. Na kung dati ganito lang tayo. Kasi yung mga experience na nagtuturo sa atin lahat para matutunan ng isang bagay. Hindi pwedeng paulit-ulit mong ginagawa yung bagay na yan ay hindi pa rin nakakahalata yung tao. Yun ang unique sa atin. Yung, kahit nga siguro pusa eh. Pag ako marami akong pusa, pagka halimbawa lalabas ako, maririnig na nila yung gate na yon. Maghahanda na agad sila, mag-gather na agad sila dun sa dun sa pakainan nila eh. Meaning, natututo ng pattern ang pusa. Hayop yun ha. Na every time na maririnig na natutunog yung gate ko na lalabas ako, clank, yung gaganon yung lock, maghahanda na sila dahil alam nila kakain na. May utak yung mga pusa.
natututo ng pattern. Pero itong ginagawa mo, Sir Norman Mangusin, tao kasi kaming nanonood sa'yo. Hindi kami hayop. Kahit nga hayop kami, matututunan namin yan eh. Na yung paulit-ulit na ganyan, na laging sablay. Sa dinami-dami ng ng sablay na nangyari, don't expect na na maniniwala pa kami sa'yo. Well, ito naman bibigyan naman kita ng chance. Malay mo, totoo na yung sinasabi sa'yo. Yung totoo na yung sinasabi mo. Malay mo, di ba? Kaya lang, hindi mo kami masisisi na hindi na magtiwala sa'yo. Di ba? Meron kasing kwento eh. Alam niyo yung kwento na A Boy Who Cried Wolf? Yung ilang beses na siyang nahuling nagsisinungaling. Hanggang sa dumating na yung totoo na yung nangyayari, hindi na siya pinaniwalaan. Kwento iyon ng bata eh. Pupunta siya sa gitna ng maisan. Sisigaw siya, inaatake ako ng wolf, inaatake ako ng wolf. Narinig ng mga tao, magpupuntahan yung mga tao para iligtas siya. Tapos pagdating ng tao dun sa gitna ng cornfield, magtatatawa-tawa siya, naloko ko kayo, hindi naman totoo na na inaatake ako ng wolf eh. Kinabukasan, ganun uli ang ginawa niya. Inaatake ako ng wolf, inaatake ako ng wolf. Takbuhan na naman yung mga tao. Tapos nagtatatawa na naman siya. Naloko ko na naman kayo, di ba? Hanggang sa dumating yung time na totoo na yung nangyari, inatake na talaga siya ng wolf. Hanggang sa sumigaw siya na sumigaw, wala nang pumunta. Wala nang naniwala. Sinabi ng mga tao, dumadrama na naman yan. Wag na natin puntahan, naabala lang tayo. Ayun na masama doon. Hindi mo ba naiisip na pwede rin mangyari sa iyon, Sir Norman Mangusin? Diba? Well, kung totoo na itong sinasabi mo na to, which personally, hindi ko pinaniniwalaan, pero sa di malamang dahilan kung naging totoo na ito, hindi mo masisisi yung tao na hindi na maniwala sa'yo. Anyway, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.